Hello everyone! Isang mapagpalang araw po. Welcome to Beginnings Church Online Worship Service. Tayo po ngayon ay nasa huling linggo na ng September. To be honest, looking back, talaga pong hindi naging madali for all of us ang mga nagdaang araw at buwan dahil sa pandemic. It robs us of hope and causes us to doubt that there's a good future ahead. Yet, God promises us that He has plans for us that are of a good future with hope. Romans chapter 15 verse 13 says, "May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit." So be encouraged today that through the power of the Holy Spirit, we are able to look forward with joy to God's destiny in our lives. Good afternoon at welcome sa ating online worship service. Ang pinagpala ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen! Praise the Lord. Yun ay pagpapatuloy natin ngayong hapon ng ating pag-aaral sa John chapter 5 verses 9b hanggang verse 18. At babasahin po natin to sa ang salita ng Diyos. Last week pinag-usapan natin na may pinagaling na may sakit si Jesus sa Bethesda. So ipagpapatuloy natin yung story na yon. So ito po, babasahin natin. Nangyari ito sa araw ng pamamahinga. Kaya sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa taong pinagaling, "Hindi ba't araw ng pamamahinga ngayon? Labag sa kautusan ang pagbubuhat mo ng higaan." Pero sumagot siya, "Ang taong nagpagaling sa akin, ang nag-utos na buhatin ko ito at lumakad." Tinanong nila siya, "Sino ang nag-utos sa iyong buhatin ng higaan mo at lumakad?" Pero hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, dahil nawala na si Jesus sa dami ng tao. Hindi nagtagal, nakita ni Jesus sa templo ang taong pinagaling niya at sinabihan, "Oh, magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkasala pa at baka mas masama pa ang mangyari sa iyo." Umalis ang lalaki at pumunta sa mga pinuno ng mga Hudyo. Sinabi niya sa kanila na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Kaya mula noon, sinimulang usigin ng mga pinuno ng mga Hudyo si Jesus dahil nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Pero sinabihan sila ni Jesus, "Patuloy na gumagawa ang aking Ama. Kaya patuloy din ako sa paggawa." Dahil sa sinabing ito ni Jesus, lalong sinikap ng mga pinuno ng mga Hudyo na patayin siya, sapagkat hindi lang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, kundi tinawag pa niyang sariling Ama ang Diyos, at sa gayoy, ipinapantay ang sarili sa Diyos. Wow, napaka-exciting ng story na to. Amen. Hallelujah. Ang title po ng ating message ngayong hapong ito ay Ang Tunay na Pahinga. Ang Tunay na Pahinga. Kung tatanungin ko kayo ngayon, sino sa inyo ang nakakamiss na ang bakasyon, na nami-miss nyo ng magbakasyon? Maaring iniisip nyo, kahit makapag out of town man lang, kahit makapunta lang dyan lang sa malapit man lang, makapagdagat, makapunta sa probinsya, or maybe yung iba sa atin gusto natin makapag out of the country pa. Pero alam natin lahat na hindi ito posible ngayon. Tama po ba? At bakit ba tayo nagbabakasyon? Siguro yung iba sa atin gusto lang natin balikan ng ating kinalakihan na lugar o ang ating kabataan. Siguro iba sa atin, gusto lang nating mag-explore at to see new things, to eat new kinds of food, at talagang ma-experience ang mundo, sabi nga nila, di ba? Pero kasama rin siguro sa mga dahilan kung bakit natin gusto magbakasyon ay dahil gusto nating magpahinga. Right? Gusto nating magpahinga sa ating trabaho, sa responsibilidad sa buhay, sa mga stress, sa traffic at kung ano man. Gusto lang natin na pwede bang mag-break muna, pwede bang makapagpahinga muna ako sandali. Meron 4 na bagay na gusto nating pansinin dito sa binasa nating storya. Kasi mapapansin nga natin, excuse me, na nagpagaling si Jesus ng may sakit sa araw ng pamamahinga. Well, siguro una natin titignan ay itong araw ng pamamahinga na to, or yung tinatawag ng Sabbath, di ba? Bakit ba ito big deal?
Diba? Ano ba yung Sabat? Bakit ba parang nagkakandara pa yung mga religious leaders na hanapin si Jesus, hanapin kung sino yung nagpagaling doon sa may sakit, at nagagalit pa sila? Ano nga ba ang Sabat? Well, makikita natin sa creation itong Sabat, ano? Sa Genesis chapter 2 verses 1 to 3, babasahin ko ang salita ng Diyos. Sabi dito, natapos likhain ng Diyos ang kalangitan, ang mundo, at ang lahat ng naroon. Natapos niya ito sa loob ng 6 na araw, at nagpahinga siya sa 7 araw. Binasbasan niya ang 7 araw at itinuring na di pangkaraniwang araw. Dahil sa araw na ito, nagpahinga siya nang matapos niyang likhain ang lahat. See? Actually, dito nakabase yung batas na sinasabi, di ba? Na binigay sa kanila about Sabbath. And makikita nga natin dito sa part siya ng 10 Commandments na tinatawag natin. Sa Exodus chapter 20, verses 8 to 11, ito yung sabi doon. Alalahanin ninyo ang araw ng pamamahinga at gawin ninyo itong natatanging araw para sa akin. Di ba? Sabi ng Panginoon to, magtrabaho kayo sa loob ng 6 na araw, pero ang 7 araw, ang araw ng pamamahinga, ay italaga ninyo para sa akin, ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon, pati ang inyong mga anak, mga alipin, mga hayop, o mga dayuhan na naninirahang kasama ninyo. Dahil sa loob ng 6 na araw, nilikha ko ang langit, ang lupa, ang dagat, at ang lahat ng naririto, pero nagpahinga ako sa 7 araw. Kaya pinagpala ko ang araw ng pamamahinga at ginawa itong natatanging araw para sa akin. Excuse me. Wow! So even nakikita natin na talagang binigay ito ng Diyos sa mga Israelites, ano, sa mga chosen people niya, binigay itong batas na to, di ba? Parang kasama siya sa 10 Commandments. Pero ano nga ba yung kahalagahan nitong batas na ito, itong Sabat na ito, itong araw ng pamamahinga? Well, unang-una, ito yung ang pagkilala nila na ang Diyos ang naglikha at tagataguyod ng lahat ng buong sanlibutan. 'Di ba? Kasi makikita natin sa unang beses natin makikita na nangyari ito, na nagpahinga ang Diyos. Bago siya nagpahinga, nilikha niya ang sanlibutan. Nilikha niya ang lahat ng all of creation basically, 'di ba? So, whenever they celebrate or observe itong Sabat, kasama 'yon na naaalala nila na at ina-acknowledge nila na oo nga, ang Diyos ang naglikha ng lahat ng bagay. Hindi lang sila basta nagpapahinga, pero ina-acknowledge nila that God created everything. Amen. Excuse me. Pangalawa, ito ang nagbibigay sa kanila ng tinatawag nating identity, di ba? Or pagkakakilanlan na ang Panginoon ang kanilang Diyos, di ba? Ang Panginoon ang kanilang Diyos. Bakit? Kasi kung maalala natin, bago ibigay sa kanila yung laws, di ba? 10 Commandments and even yung lahat ng laws na binigay, ano? Sila ay mga slaves sa Egypt. At ang Diyos ang nag-deliver sa kanila, of course, through Moses and yung mga kasama nila doon. Pero ang Diyos ang nag-deliver sa kanila. And itong yung pag-alala nila dito, kung isipin natin, as slaves, isipin natin, meron ba silang pahinga? I'm sure hindi sila binibigyan ng day off, di ba? Buti nga ngayon may day off, minsan 1 araw, minsan 2 pa sa iba, no? Minsan yung iba, marami pang VL, kaya lang hindi natin alam kung nagagamit ba natin ngayon yun dahil, sa ating sitwasyon, Pero, yung pag-deliver sa kanila ng Panginoon and yung pagbigay sa kanila ng ganitong batas, parang wow, batas. Pero mapapansin natin na dahil because they belong to God, ngayon ay meron na silang kapahingahan. Whenever they observe the Sabbath, naaalala nila na dineliver tayo ng Panginoon from slavery, na walang kapahingahan, dire-diretso lang ang trabaho. And now, dahil we belong to Him, meron na tayong kapahingahan. Wow! Praise God! Pangatlo,
yung pinaka-obvious dito is, ito ay ang panahon para makapahinga ang kanilang physical na mga katawan, di ba? Lahat tayo, of course, yung Panginoon o ang Diyos nung siya ay nagpahinga, hindi naman niya talaga kailangan magpahinga, di ba? Hindi naman siya napapagod. Pero for us, as sabihin na natin as human beings, di ba? Alam natin that our bodies need rest. Kaya nga kailangan may tulog tayo araw-araw, di ba? Sana nga 8 hours a day, Sana all. Di ba? Kung meron man sa inyo nakakatulog na ganong katagal. And kailangan natin ng at least 1 day na makapagpahinga tayo every week para ma-recharge yung ating physical bodies, para maging ready tayo, hindi lang physically, but even emotionally and mentally for the next week or for the coming work week or ministry week na ating ginagawa. So, ito yung panahon para makapagpahinga sila. Kung titignan nating mabuti, napakaganda ng layunin ng Sabat. As in, napakaganda talaga. Ito ay para makapagpahinga. Ito ay panahon ng pag-alala sa Diyos at sa lahat ng kanyang ginawa at ginagawa. At ito ay ang pagsabi natin o pag-declare natin ng pagtitiwala natin sa Kanya as our provider. Diba? Parang, kasi even during their time, lalo na po sa Old Testament, parang very unique yung sa kanila, as Israelites, as the people of God, ang pagkakaroon ng Sabat or pahinga. A lot of the countries or nations or tribes na nakapaligid sa kanila, walang ganitong concept. Diretso lang. Kasi syempre, sayang nga naman ng di ba? Unang-una, sayang yung kikitain mo doon sa isang araw na yun, sa pagtatanim mo, sa harvest mo, sa inaalagaan mong mga animals, di ba? Pangalawa, kapag magpapahinga-pahinga ka, ito rin yung pagkakataon ng kaaway na lusubin ka. So, kailangan ready ka lang for battle, di ba? Walang pahinga-pahinga, di ba? Pero ito, as they observe the Sabbath, they are actually declaring na ang Diyos ko, ang provider ko. Itong araw na ito na hindi ako nagtatrabaho, okay lang yan. Pwede ako mamahinga, pwede kong alalahanin lahat ng ginagawa niya para sa akin. Pwede kong alalahanin kung sino siya sa buhay ko dahil alam ko, He is my provider. And pangalawa, He is my protector. Especially sa case nila na mas madalas ang away or ang pagigera. So ito yung pag-declare ng pagtitiwala nila sa Diyos. Pero sa story natin, excuse me, 'di ba? Bawal ang pagbubuhat ng higaan. 'Di ba? Kaya nga tinatanong ng mga religious leader yung gumaling. Bawal ang pagbubuhat ng higaan according sa pagkakaunawa ng mga religious leaders sa pagkaka-interpret nila sa batas, sa law ng Sabbath, 'di ba? Nung panahon ni Jesus, dahil daw considered itong trabaho. 'Di ba? Binuhat mo, trabaho 'yan. 'Di ba? Ang sabi sa Sabbath, 'di ba? Sa Sabbath law, hindi ka magtatrabaho, binuhat mo, trabaho 'yan. 'Yun yung kanilang interpretation. Pero kung tutuusin, 'di ba? Hindi ito paglabag sa batas ng Diyos, 'di ba? Ito ay paglabag sa interpretation ng tao sa batas ng Diyos, 'di ba? Sa interpretation nila ng mga religious leaders. Actually, may mga halimbawa nga nung time daw ni Jesus, na yung mga religious leaders daw, nagtatalo sila, nag-argue sila na kung nagkakasala daw ba ang isang tao, kung may dala siya, kung halimbawa yung itong taong to, ang trabaho niya is yung nagtatahi, di ba? Yung siya, sastre, hindi ko alam kung yun yung tawag rin ngayon. Basta yung tailor or nagtatahi, di ba? Nag-argue sila kung considered ba na nagtatrabaho siya kapag naglalakad siya at meron siyang dalang karayom sa kanyang bulsa. Pinagtatalunan niya ng mga religious leaders nung time na yon. Ganon katindi. Ganon ka specific yung kanilang interpretation or pag-argue nila sa interpretation kung ano ba ang trabaho. Dala-dala karayom nasa bulsa. Isang bagay pa na pinagtatalunan nila is kapag may mga tao daw noon, hindi ko nga alam na meron palang ganito, kapag suot-suot daw niya yung kanyang false teeth, o kaya suot-suot niya, nakakabit sa kanya yung kapag yung naputulan ng paa, ang binti, yung kanyang wooden leg, consider daw ba itong trabaho? Kasi
dala-dala mo eh. Hindi naman yun natural sa'yo. Tapos suot-suot mo, parang, di ba? So, talagang matindi yung, excuse me, pag-argue nila. Sa sobrang sineseryoso nila itong interpretation nila sa batas. Ang parusa sa paglabag, ng Sabbath law or yung mga restrictions na binigay nila, excuse me, pag hindi raw sinasadya, hindi naman nila sinasadya, siguro nakalimutan lang nila or, nakaligtaan nga, pwede ka magbigay ng offering sa temple. Okay na yan kasi di mo na sinasadya, di ba? Pero pag sinasadya mo daw, ang kaparusahan ay death penalty, di ba? Yung death penalty by stoning, yung babatuhin ka ng bato, di ba? Actually, ang interesting nga, excuse me, sa pagsasaliksik ko nito, ngayon daw po ay meron ng 39 categories of work na bawal gawin tuwing Sabat, tuwing araw ng pamamahinga. Hindi na natin iisa-isahin yun. Ang dami, 39. At nang tinignan ko nga, isa doon ay pagbubuhat. Isa pagbubuhat. So talagang seryoso sila about dito sa rule na ito. Kung titignan natin, napakaganda ng purpose ng Sabat. Pero dahil sa maling interpretation ng mga religious leaders nung time na yon, naging pabigat ito imbis na makatulong sa mga tao. Next, yung pangalawa po. Diba? Una yung sa Sabat. Pangalawa, pansinin natin na mas napansin pa ng mga religious leaders, yung paglabag sa kautusan kesa sa pagpapagaling o dun sa milagro na nangyari. Diba? Sabi doon sa verse 12, tinanong nila yung may sakit na gumaling, sino ang nag-utos sa iyong buhatin ng higaan mo at lumakad? Diba? Isipin nating mabuti yon. Nakita nila itong taong to. Sabihin natin, maaaring kilala nila, maaaring hindi. Pero most probably, nakikita na nila itong taong to sa Bethesda, nakahiga, nandun sa higaan niya. 38 years na siyang may sakit. 38! Imposibleng hindi mo man lang nakita ito na nandoon siya. Matagal na siya naghihintay doon para gumaling. Matagal na. Nandun na siya, di ba? Tapos, nung na-encounter niya si Jesus, nagkaroon ng milagro, gumaling siya. Gumaling siya. Tapos biglang ang tatanong sa kanya, di ba? Tatanungin sa kanya, sino nag-utos sa'yo na buhatin yung higaan mo at lumakad? Yung taong may sakit for 38 years, gumaling, nakakalakad, nakakatayo. Ang tanong, sino nagpagaling sa'yo? Parang, isipin natin, parang, wow, ayos. Di ba? Siguro ganun talaga sila kaseryoso, ganun sila ka-focus sa pagpapatupad ng batas ng Sabat. Di ba? Talagang, I don't care kung nagkamilagro, I don't care kung wala kang paa, tinubuan ka ng paa, basta importante, sino nagpagaling sa'yo? Sino nagsabi sa'yo na buhatin yan? Sino nagsabing lumakad ka? Di ba? Parang, kung isipin natin, parang nakakatawa siya ngayon, di ba? Pero, may isip o may kita natin dito, di ba, na nagtanong siya o nagtanong yung mga religious leaders, hindi para mamangha sa milagro or magpasalamat o magpuri o sumamba sa Diyos, ngunit nagtanong sila para lang mahuli ang lumabag sa kautusan o sa batas. Maaring nakakalito ito sa may sakit na gumaling, di ba? Siguro kung siya nung tinanong siya, obviously hindi naman natin makikita sa scripture, kung ano yung iniisip niya, pero siguro naguluhan siya. Siguro inisip niya, siguro tinanong niya sa sarili niya, hindi ba, dahil pinagaling ako ni Jesus, hindi ba mas mababawasan yung trabaho na ginagawa tuwing araw ng pamamahinga? Kasi siguro pag pupunta siya doon, kasi hindi siya nakakalakad, di ba? Hindi siya, hindi siya makatayo. May karamdaman siya eh. So maramang may nagbubuhat sa kanya para dalhin siya doon, the start of the day, antayin yung sinasabing anghel, di ba? Nakakalawkaw ng tubig. I think yun yung word of the day last week, Inaantay yun, baka gumaling siya. Tapos, every single day, and every single Sabbath, parang hindi siya gumagaling, bubuhatin ulit siya. Iuwi siya kung saan man siya nakatira. So, parang, di ba mas maraming trabaho yun? Siguro naisip lang niya, Mas maraming trabaho yun kesa ngayon na pinagaling na ako, wala nang kailangan bumuhat sa akin, wala nang kailangan maglatag ng higaan ko doon at kunin yung higaan ko doon. Siguro natatanong lang niya. Excuse me.
Pero para sa mga religious leaders, di ba? Ito rin yung isa pang ano nito, isa pang angulo dito. Para sa mga religious leaders, kung bakit sila galit na galit, ang pag-impluwensya sa ibang tao na lumabag din sa kautusan, according nga sa pagkakaintindi nila, ay mas masama pa sa paglabag lang dito. Diba? Maaring ito ang kanilang iniisip kaya mas lalo nilang hinahanap si Jesus. Diba? Hindi lang nila hinahanap dahil lumabag ka, inutusan mo to na buhatin yung nagpagaling ka pa, diba? Na kasi pag hindi nila ito na deal, ang makikita ng ibang tao, pwede naman pala Pwede naman palang buhatin yung higaan ko. Pwede naman pala pwede kong gawin to Pwede naman pala magpagaling, pwede naman pala mag-quote-unquote magtrabaho during the Sabbath or dun sa araw ng pamamahinga. So naisip nila mas matindi itong ginawa ni Jesus. Parang kailangan mapahinto natin to. Kailangan mahuli natin itong gumawa na ito. Para dun sa mga religious leaders, di ba? Si Jesus, although nung time na yon hindi pa nila alam kung sino yung nagpagaling. Si Jesus ang lumabag sa kautusan, di ba? Siya yung tao o siya yung character, di ba, dito na lumabag dun sa kautusan. Pero para dun sa dating may sakit, si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Yun sa atin minsan, hindi natin nakikita ang ginagawa ng Diyos para sa atin, di ba? Minsan ang nakikita lang natin yung mga hindi niya ginagawa. Di ba? Parang yung katulad doon sa example na yun, yung mga religious leaders, ang tingin nila kay Jesus, lumabag ng batas. Doon sa dating may sakit, si Jesus ang nagpagaling sa atin, sa kanya. Alam niyo, minsan kasi may mga pagkakataon na kapag lumalapit tayo sa Diyos, meron na tayong expectation na kung lumalapit tayo through prayer, meron tayong kailangan, may hinihiling tayo o may prayer concern tayo, meron na tayong expectation na ganito niya yan sasagutin. Ito ang kailangan ko, Lord. Alam ko na to Pinag-isipan ko to, Lord. Talagang pinlano ko na mabuti sa tingin ko. Ito yung the best answer sa panalangin ko. At kapag hindi natin nakuha yung sagot na gusto natin dun sa prayer na yon, ang tingin natin ay hindi yan sumasagot ng panalangin. Ay, hindi niya, he doesn't care about me or my needs. Parang ganun, di ba? Pero kung titignan talaga natin doon sa taong may sakit, alam niya, kung naalala natin yung story, di ba, from last week, tinanong niya, gusto mo bang gumaling? Ang sabi niya, gusto ko sana, kaya lang walang nagdadala sa akin doon Kapag gumagalaw na yung tubig, walang nagdadala sa akin At kapag susubukan ko naman, nauunahan na ako. Di ba, parang isipin natin, ang sagot niya sa kanyang sitwasyon ay kung merong magdadala sa kanya. Kung may magtutulong sana sa akin, yun ang solusyon. Sa sitwasyon ko, sa problema ko, sa sakit ko, kailangan may magdala sa akin. Pero nung na-encounter niya si Jesus, iba ang solusyon ni Jesus. Alam ni Jesus kung ano yung kailangan niya, binigay sa kanya, di ba? Tumayo ka, buhatin mo ang higaan mo at lumakad ka. Automatic. The man was healed. And ganun din ang Panginoon sa atin. Minsan, siguro nade-discourage tayo whenever we pray, kapag lumalapit tayo sa Kanya na parang, Lord, hindi mo naman naririnig ang panalangin ko. Lord, hindi mo naman sinasagot ang panalangin ko. Tandaan natin na mas alam ni Jesus ang pangangailangan natin. And when He answers us, it is the best answer that we can receive. Amen? Amen. So, tanungin natin ang sarili natin, sino si Jesus sa atin? Diba? Sino ba siya sa atin? Siya ba ang naghahadlang sa ating mga pangarap sa buhay o sa mga panalangin natin? O siya yung nagpapalaya sa atin? Amen. Pangatlo, ang pagtulong ni Jesus, diba? Ang pagtulong ni Jesus ay physical and also spiritual at spiritual. Diba? Sabi sa verse 14, excuse me, hindi nagtagal nakita ni Jesus sa templo ang taong pinagaling niya at sinabihan, "Oh, magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkasala pa at baka mas masama pa ang mangyari sa iyo." Nabanggit natin last week, di ba? Na hindi lang physical healing yung binigay ni Jesus dito sa taong ito. Di ba? Hindi lang physical healing.
Pati kumbaga ang dinala niya ni Jesus dito sa may sakit ay spiritual healing as well, 'di ba? Bakit? Alam natin na mahalaga ang physical bodies natin, 'di ba? Kapag may sakit tayo, ayaw nating may sakit. Ngayon nga, nag-iingat tayo, nagpe-pray tayo, Lord, protect nyo kami sa COVID, or Lord, o nag-iingat tayo, kumakain tayo ng tama, nag-exercise, siguro nagba-vitamins at kung ano man, kasi importante, which is true, importante naman ang physical health natin, ang physical body natin. Pero, diba, mas mahalaga ang spiritual health ng tao. And yun yung, kumbaga, in-address din ni Jesus yun doon sa taong may sakit. Na, yung na-receive mo na miracle, yung na-receive mo na healing, yes, that's all and good. And, talagang it's a reason to celebrate, magdiwang, magpasalamat. Yes, salamat Panginoon. Pero ang mas mahalaga pa is yung ating spiritual life, yung ating relationship with Christ. Hallelujah. Yung una, yung physical aspect ng buhay natin, panghabang buhay lang. Pagkatapos ng buhay natin dito, tapos na, di ba? Pero yung isa, ito po ay pang-eternity. And this is more important dahil obviously, mas matagal to than our life here on earth. Yan. Kapag si Jesus ang na-encounter mo, hindi lang physical na pangangailangan ang tutugunan niya. Ngunit pati spiritual need na meron tayo dahil mas mahalaga ito para sa Kanya and para sa atin din. Amen. At pang-apat at panghuli, excuse me, si Jesus ay anak ng Diyos. Si Jesus ay anak ng Diyos. Sabi sa binasa natin, sabi ni Jesus to, patuloy na gumagawa ang aking Ama. Kaya patuloy din ako sa paggawa. Tapos, ito pa yung kasunod, tinawag pa niyang sariling Ama ang Diyos at sa gayoy, ipinapantay ang sarili sa Diyos. Diba nung una, tinutugis lang si Jesus dahil, diba sa paglabag niya sa Sabat, dahil nagpagaling siya sa Sabat, inimpluwensyahan pa niya itong taong may sakit na maglabagin din ng Sabat dahil buhat-buhat niya yung kanyang higaan. Diba? Yun lang yung unang-una eh. Pero nung narinig nila na tinawag ni Jesus ang Diyos na kanyang Ama, diba? Mas lalong sinikap ng mga religious leaders na patayin siya. Yun ang nakasulat doon sa scripture. Parang, Ama niya? Ama? Tapos ano ibig sabihin? Diyos ba siya? Parang ganon, diba? Bakit? Dahil ipinapantay niya ang sarili niya sa Diyos, diba? Sinasabi niya na siya ay Diyos. Si Jesus, diba? At ito ay tinatawag na blasphemy. Diba? Parang, bakit ba? Sino may karapatang magsabi niyan? Sino ka ba? Diba? Anong parusa dito? Diba? Napakaseryoso nito. Anong parusa nito? Death penalty din. Diba? Death penalty din ang kaparusahan ng ganito, ng magsasabi ng ganito o yung lalabag sa ganitong batas. So kung titignan natin, double death penalty na si Jesus dahil sa kanyang paglabag sa mga batas sa pagkakaintindi ng mga religious leaders noon. Pansinin din natin dito na hindi nag-deny si Jesus sa pagpapagaling niya sa Sabat. Hindi niya sinabi, ay, hindi ako yun wala ako diyan. Diba? Hindi ko sinabi yun, hindi ko ginawa yun, wala naman nakakita, diba? Hindi niya dininay ang pagpapagaling niya sa Sabat. Sinabi pa niya na ang Diyos ay patuloy na gumagawa, kaya patuloy din siya sa paggawa, diba? Sa pagtatrabaho, kahit nasa Sabat. Diba? Kahit nasa Sabat. Bakit? Diba? Bakit ganon? Bakit kaya niya nasabi yun? Siguro tanungin din natin na, bakit? Sino ba ang author ng Sabat? Diba? Sa ating mga binasa kanina, sino ba yung author ng Sabat? Di ba ang Diyos Ama? Right? Siya yung nag-umpisa nito eh. Minodel niya sa atin what it means to work 6 days at yung 7th day is holy, to rest. Siya mismo nag-rest, di naman niya kailangan, pero minodel niya sa atin na ganito yung dapat gagawin. Siya yung author. Siya yung nagpapagawa sa atin ng Sabat, nagpapa-observe ng Sabat, di ba? At dahil siya ang author, of course, alam niya ang purpose nito. Sabi sa Mark chapter 2 verses 27 to 28, sabi po doon, at sinabi pa ni Jesus sa kanila,
Ginawa ang araw ng pamamahinga para sa ikabubuti ng tao. Hindi ginawa ang tao para sa ikabubuti ng araw ng pamamahinga. Nagme-make sense naman, di ba? Kaya ako, na anak ng tao, si Jesus ito, no, ang makapagsasabi kung ano ang nararapat gawin sa araw ng pamamahinga. Kung anong dapat gawin sa Sabat, di ba? Ang Sabat, sabi nga din sa binasa natin, di ba? Ang Sabat ay binigay para makatulong, para sa ikabubuti ng tao. Even the original intent when it was given, yung laws and yung 10 commandments, dahil alam, ikabubuti yun ng tao, yung rest, yung physical rest. Actually, even yung mga trabaho nila, even yung land, meron yung rest. Binibigyan din yun ng rest. So alam na, ito ay para makatulong at hindi para magpahirap sa tao. Hindi para magkaroon tayo ng maraming mga batas, para maraming kailangan, bawal to, bawal. Hindi yun eh. Para makatulong sa tao. Sinasabi din dito na si Jesus ang Panginoon ng Sabat. 'Di ba? Kaya niya nagagawa ang pinapagawa sa kanya ng Diyos Ama. 'Di ba? Hindi, hindi siya yung parang just a simple character, pero siya ang Lord, 'di ba? Siya ang Diyos, siya ang Panginoon ng Sabat, ng araw ng pamamahinga. Isang mensahe na makikita rin natin dito is dahil si Jesus ang Panginoon ng lahat ng araw, actually, di ba? Hindi lang ng Sabbath, hindi lang yung isang araw na yun per week, but every day siya ang Panginoon. Sa kanya lang natin mararanasan ang tunay na kapahingahan. Alam mo, napakaganda talagang di ba? Napakagandang parang message sa atin ng Panginoon na even yung taong may sakit na yon, 'di ba? Nung Sabat siya pinagaling. Pero hindi siya gumaling dahil special na Sabat 'yon, 'di ba? Hindi dahil may anghel na kumalaw-kaw doon sa pool, 'di ba? Pero kaya siya gumaling. Kaya siya nagkaroon ng tunay na kapahingahan dahil na-encounter niya si Jesus. Amen? Na-encounter niya si Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Tunay nga kay Jesus lang matatagpuan ang kapahingahan na hinahanap natin. Alam niyo, sa panahon natin, maaring ikaw, of course, sa dami ng nangyayari, for this year pa lang, di ba? Sama pa natin yung mga iba siguro for the past years. Pero kahit for this year, sa dami-dami ng mga nangyayari, maaring ikaw ay pagod na. Maaring meron kang nararamdaman, maaring mabigat ang iyong pinapasan, o hirap ka na sa sitwasyon mo sa buhay. Maaring sinusubukan mong gawa ng paraan, di ba? Katulad nung tao may sakit na meron siyang higaan, so parang sabi ko nga last week, yung higaan na yon, it made it tolerable, bearable for him, na okay lang, siguro kahit hindi ako gumagaling, may higaan naman ako, di ba? Siguro parang meron din tayong ginagawang paraan para maging tolerable yung sitwasyon natin o yung dinadala natin. Pero alam natin na pagod na ako Pagod na ako. Katulad nung sinabi ni Jesus dun sa may sakit, tumayo ka, buhatin mo ang higaan mo at lumakad. Kaya po tumayo tayo, lumapit at manalig kay Jesus. Amen? Siya lang ang kayang tumugon sa pangangailangan nating physical, emotional, material man yan, at higit sa lahat, spiritual. Siya lang ang kayang tumugon nito. Sa Kanya lang natin, at ito'y napakahalaga, sa Kanya lang natin matatagpuan ang tunay na kapahingahan. Dahil Siya ay Diyos at Panginoon, hindi lang ng Sabat, ngunit sa lahat ng araw, sa lahat ng panahon. Amen? Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong presensya sa buhay namin. Salamat, Panginoon, na
sa amin ngayon na maaring pagod na, maaring mabigat ang dinadala namin, maaring mahirap ang aming pinagdaraanan ngayon. Panginoong Diyos, kami po ay pinipili po namin ngayon na lumapit sa inyo. Lord, lumalapit kami sa inyo dahil alam namin kayo lamang ang makatutugon ng aming mga pangangailangan, kahit anong klaseng pangangailangan yan, at lalong-lalo na yung spiritual na pangangailangan. At kami patuloy na lalapit sa inyo dahil alam namin na sa inyo matatagpuan ang tunay na kapangyarihan. Salamat, Panginoon. Salamat at patuloy kayong kikilos sa buhay namin, hindi lang ngayong araw na ito, ngunit sa pang-araw-araw sa panghabang panahon. Salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus at ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Hallelujah. Well, God bless you and kita-kita po tayo muli. Hello, let us worship the Lord together. We stand and lift up our hands, for the joy of the Lord is our strength. We bow down and worship Him now. How great, how awesome is He, and together we sing. Everyone sing. Holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled with His glory. The earth is filled with His glory. We stand and lift up our hands, for the joy of the Lord is our strength. We bow down and worship Him now. How great, how awesome is He, and together we sing. Everyone sing. Filled with His glory, holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled with His glory. The earth is filled with His glory. It is rising up all around. It's the anthem of the Lord's sweet now. It is rising up all around. It's the anthem of the Lord's sweet now. And together we sing. Everyone sing. Holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord.
His glory. The earth is filled with His glory. The earth is filled with His glory. I pray today that the holiness of God will compel us to worship Him in spirit and truth. We bow our hearts, we bend our knees. Oh Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. We bow our hearts, we bend our knees. Oh Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks, who seeks your face, oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that seeks, who seeks your face, oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that seeks, who seeks your face, oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that seeks, who seeks your face, oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that seeks, who seeks your face, oh God of Jacob. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Oh, give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands, give us
who seeks your face, O God of Jacob. Oh God, let us be a generation that seeks your face, O God of Jacob. Oh God, let us be a generation that seeks your face, oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that seeks your face, oh God of Jacob. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. God, I pray that you would always be devoted to you, that nothing else, no one else will take your place in our hearts and our lives. I pray, Lord, that we would always worship you in spirit and in truth. Not just because you are worthy, but because you are holy and that you deserve all of the praise, all of the glory, all of the honor and worship. And so God, we give it to you today. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. God bless you today. Praise the Lord! It is our prayer that you will have a deep desire to know God through His Word. Yes po, we will be glad to pray for you and with you. If you have prayer requests, or if you need counseling, or if you want to be part of one of our life groups, just send us a message in our Beginnings Church FB page, or just leave a comment below and we will reach out to you. Thank you for joining us today. See you again next Sunday. God bless and have a faithful week